Madaling araw nang makarating si Liza sa San Juanico Bridge. Isa siyang field researcher mula sa Tacloban, naglalakbay para sa isang dokumentaryong ginagawa tungkol sa mga alamat ng Visayas. Ngunit higit sa lahat, matagal na niyang gustong marinig ang katotohanan sa likod ng pinakatanyag na kwento tungkol sa tulay, ang sinasabing handog na dugo noong itinatayo ito. Tahimik ang paligid, maliban sa marahang hampas ng alon sa mga haligi ng tulay. Mahangin, ngunit may kakaibang lamig sa simoy. Sa di kalayuan, may isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid, nakatingin sa tubig. Nilapitan ni Liza, dala ang recorder niya. "Manong, totoo po ba yung sinasabi nilang may mga bata raw na inialay para tumibay ang tulay?" Tanong niya, mahinahon. Ngumiti si Manong, ngunit may lungkot sa mga mata. "Iyan na naman ang gustong marinig ng lahat," sabi nito. "Pero ang totoo, hindi lang basta alay. May mga batang hindi sinadyang mawala. At hanggang ngayon, naririnig pa rin namin ang iyak nila tuwing gabi." Napakunot noo si Liza. "Iyak ng mga bata?" "Iyak ng," tumango ang matanda. "Kapag malakas ang agos, lalo na kapag buwan ng Nobyembre, may mga tinig na sumasabay sa alon. Hindi mo alam kung hangin lang ba o sigaw ng mga nawawala. Pero minsan, huminto siya sandali. May mga nakakita sa kanila, mga aninong naglalaro sa ibabaw ng tubig." Tumingin si Liza sa ilalim ng tulay. Sa liwanag ng umagang sumisilip, tila kalmado ang dagat. Ngunit sa isang iglap, parang may gumalaw. Isang anino, maliit, mabilis, na parang batang nagtatago sa ilalim ng mga haligi. "Manong, may nakita ka rin ba niyan dati?" tanong niya, nagpipigil ng kaba. Ngumiti muli ang matanda, saka tumayo. "Huwag kang magtagal dito kapag lumubog ang araw. May mga hindi natutuwa kapag may bumubungkal sa mga lihim nila." Paglingon ni Liza, wala na ang matanda. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng hangin, habang sa dulo ng tulay may mahinang tunog na parang tawa ng bata. Sa kinabukasan, muling bumalik si Liza sa tulay, ngayong may dala ng kamera at tripod. Nais niyang makuha ang dagat sa ilalim ng San Juanico sa liwanag ng dapit hapon dahil ayon sa mga residente, doon madalas lumitaw ang mga kakaibang anino. Sa kabilang dulo ng tulay, may nakasalubong siyang batang lalaking nagtitinda ng keychain. "Ate, gusto mo? Lucky charm po yan. Galing sa ilalim ng tulay." Masiglang sabi nito. Ngumiti siya at binili ang isang maliit na kahoy na may ukit na parang mata. "Sino gumawa nito?" tanong niya. "Yung lolo ko po," sabi niya. "Para daw hindi ako tawagin ng mga bata sa tubig." Tugon ng bata, sabay takbo palayo. Naiwan si Liza, medyo nabahala. Habang inaayos ang kamera, napansin niyang biglang bumigat ang hangin. Ang tubig sa ibaba ay tila kumikilos ng pabaligtad, parang hinihigop ng kung anong puwersa. Kinuhanan niya ito ng video, ngunit sa screen ng kanyang kamera, may nakita siyang ibang imahe. Parang may mga bata ngang nakatayo sa ibabaw ng tubig, nakatingin pa itaas, diretso sa kanya. Malabo lang siguro, bulong niya, pilit inaayos ang lente. Pero kahit sa pagtingin niya mismo sa dagat, may mga alon na may hugis, mga aninong kumakaway. Nang lumalim ang gabi, bumalik siya sa lodging house sa Tabon-Tabon. Habang pinapanood ang footage, may naririnig siyang mahinang tugtog, parang lullaby. Hindi niya maalala kung may nagpatugtog ng ganon sa lugar kanina. Sa kalagitnaan ng video, biglang nag-freeze ang frame, nakatutok sa ilalim ng tulay. Doon, lumitaw ang mukha ng isang bata, basang-basa, nakangiti. At sa gilid ng frame, may nakasulat sa malabo ngunit malinaw na tinta. "Naghihintay kami, ate." Napatayo si Liza, nanginginig at sinubukang i-rewind. Ngunit nang bumalik siya sa parting iyon, wala na ang larawan ni ang sulat. Sa labas ng kanyang bintana, humahampas ang hangin mula sa direksyon ng dagat. At mula sa dilim narinig niya muli ang mahinang tinig ng bata, mahina pero malinaw. "Bakit mo kami binubuksan?" Kinabukasan, pinilit ni Liza na kumbinsihin ang sarili na guni-guni lang ang lahat. Marahil ay epekto lang iyon ng pagod at lamig ng dagat kagabi. Ngunit hindi niya mapigilang muling panoorin ang footage, lalo na ang bahaging may batang nakangiti. Habang inuulit ang video, bigla siyang napahinto. Sa likod ng batang nasa frame, may isa pang mukha, mas maliit,
parang sanggol at tila nakasabit sa haligi ng tulay. Hindi ito malabo. Malinaw, parang humihinga. Napasinghap si Liza at agad pinatay ang laptop. Sa sobrang kaba, napahawak siya sa maliit na kahoy na keychain na binili niya kahapon. Ngunit nang titigan niya ito, napansin niyang ang ukit na mata ay tila nagbago ng anyo. Parang nakapikit na ngayon. Nang hapong iyon, nagpunta siya sa bayan ng Basay para magtanong sa mga lokal tungkol sa mga alamat ng tulay. Doon niya nakilala si Mang Ruben, dating trabahador noong itinayo ang San Juanico Bridge, dekada 70. Tahimik si Mang Ruben habang nagkakape. Hindi mo dapat ginagalaw ang mga alon doon, sabi niya bigla. Maraming bata noon ang nawala. Hindi namin alam kung paano, pero sabi ng iba, may nag-aalay para tumibay ang pundasyon. Hindi raw tatayo ang tulay hanggat walang kabahagi mula sa lupa. Alay, mga bata? Tanong ni Liza, halos hindi makapaniwala. Tumango si Mang Ruben. Isang gabi, narinig namin yung iyakan sa ilalim ng tulay habang ginagawa pa. Akala namin hangin lang, pero paglaon, may mga taong ayaw nang magtrabaho. May mga nakakita raw ng maliit na kamay na lumalabas sa semento. Nanlamig si Liza. At ngayon? Ngayon, sagot ni Mang Ruben. Bawat taong nag-uusisa, binabalikan nila. Gusto nilang marinig, gusto nilang maalala. Nang pauwi na si Liza, dumaan siya muli sa tulay. Sa ilalim, narinig niyang tila may humahaplos sa alon. Sa di kalayuan, parang may batang nakalutang kumakaway. Ngunit nang kumurap siya, wala na iyon. Naiwan lang ang malamig na hangin at ang alingaw-ngaw ng mga tinig mula sa kailaliman ng dagat. Balik ka, ate, hindi pa tapos. Kinabukasan, muling bumalik si Liza kay Mang Ruben. May dala siyang recorder, handang isalaysay ang lahat para sa kanyang dokumentaryo. Ngunit pagdating niya sa bahay ng matanda, sinalubong siya ng isang babae, ang anak nito. Hindi niyo ba alam, ma'am? Tanong ng babae. Si tatay, matagal nang patay. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Imposible. Kahapon lang po kami nagkausap. Ngumiti ng mapait ang babae. Marami nang nakakakita kay tatay diyan sa tulay. Bawat taon, kapag lapit undas, may nagpapakita raw sa kanila. Laging nakaupo sa may gilid, nakatingin sa tubig. Pero ang totoo, nalunod siya noong 1972, habang ginagawa pa lang ang tulay. Nanginig ang mga kamay ni Liza. Bigla niyang naalala. Ang singsing na kinang sa daliri ni Mang Ruben, ang pawis na tumutulo, ang lamig ng kanyang palad nang makipagkamay siya. Totoo ba ang lahat ng iyon? Dali-dali siyang bumalik sa San Juanico Bridge. Madilim na at ang dagat ay kulay itim sa ilalim. Kinuha niya ang recorder, pinakinggan muli ang boses mula kagabi. Ngunit ngayon, may naririnig siyang dagdag na tinig sa likod ng kanilang pag-uusap. Tulungan mo kami. Hindi kami natapos. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sinubukan niyang tumakbo papalayo, ngunit sa gilid ng tulay may nakita siyang anino. Isang lalaking pamilyar ang postura. Si Mang Ruben nakatingin sa kanya, nakangiti. Ngunit sa liwanag ng buwan, unti-unti itong naglaho, parang sinipsip ng hangin. Mula sa ilalim ng tulay, kumislap ang tubig. Lumitaw ang maliliit na bula. 1, 2, 3, hanggang sa tila may hugis bata ng anino ang lumutang. Ngunit hindi na siya nakatakbo. Sa pagitan ng hampas ng alon, narinig niyang muli ang boses na iyon. Hindi na isa, kundi marami na. Huwag kang aalis, ate. Kailangan ka naming makasama. Sa sobrang kaba, tumakbo siya pabalik sa daan. Ngunit sa bawat hakbang, tila sumusunod ang mga yapak ng maliliit na paa, basa, malamig, at unti-unting lumalapit. Kinagabihan, bumalik si Liza sa tulay, dala ang matinding takot, ngunit mas nangingibabaw ang kagustuhang malaman ang katotohanan. Bitbit niya ang kanyang kamera, voice recorder, at ang maliit na kahoy na may ukit na mata, ang proteksyon umano ng batang nagbenta sa kanya. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng hangin at alon ang maririnig. Habang naglalakad sa gitna ng tulay, may kakaibang alingaw-ngaw na humahabol sa bawat yapak niya.
Parang may naglalakad din sa likod niya, maliliit na paa, mabilis, at sabay sa tibok ng kanyang puso. Wala yan, bulong niya sa sarili. Hangin lang, alon lang. Ngunit nang lumapit siya sa gitnang bahagi ng tulay, biglang tumigil ang hangin. Tumahimik ang lahat. At mula sa ilalim, may maririnig na marahang tugtog, parang lullaby. Mahina sa una hanggang sa lumakas na para bang may isang grupo ng mga bata ang umaawit sa ilalim ng tubig. Kinuha ni Liza ang recorder. Naririnig ko na naman yung kanta, bulong niya habang tinatapat ito sa hangin. Ngunit nang pakinggan niya sa earphones, may kasabay na boses. Isang batang babae, malinaw ang mga salita. Ate, hindi kami makaalis, hindi pa tapos ang tulay. Napaatras si Liza, halos mabitawan ang recorder. Tumingin siya sa paligid, ngunit wala namang tao. Sa kabila ng dilim, may nagniningning sa malayo. Ilang metrong layo, may batang nakatayo sa gitna ng kalsada, nakaputing damit, basang-basa at walang anino. Bakit ka nandito? Mahinang tanong ni Liza. Ngunit ang bata'y tumalikod, tumakbo patungo sa gilid ng tulay at walang pag-aalinlangang tumalon. Hindi! Sigaw ni Liza habang tumakbo siya papunta sa pinagtalunan nito. Ngunit pagdungaw niya, walang tubig na gumalaw. Wala ring alon. Tahimik. Tumingin siya sa kamera at nanigas. Sa screen sa mismong gilid kung saan siya nakatayo, may nakatayo ring bata. Sa likod niya, nakangiti at sa di kalayuan muling bumalik ang tugtog. Ngayon ay malinaw na malinaw, parang daan-daang bata ang sabay-sabay na umaawit sa ilalim ng tulay. Nang gabing iyon, hindi na makatulog si Liza. Paulit-ulit niyang naririnig sa isipan ang himig na nagmumula sa ilalim ng tulay. Isang lumang lullaby na pamilyar, ngunit hindi niya alam kung saan niya unang narinig. Habang tinitingnan ang footage, muling bumalik ang takot. Sa bawat segundo ng video, dumarami ang mga batang aninong nakikita sa paligid ng tulay. Sa huling frame, malinaw na nakapila sila, nakatingin pa itaas, tila nag-aantay ng utos. Kinuha ni Liza ang kanyang cellphone at tinawagan ang lokal na historian na si Professor De La Cruz mula sa Leyte State University. Professor, sabi niya, nanginginig ang tinig. May mga kwento po ba ng mga batang nawala nung ginagawa ang tulay? Tahimik muna ang matanda bago sumagot. May mga talanga. Pero matagal nang pinatigil ang mga investigasyon. Ayon sa matatanda, ilang beses daw bumigay ang pundasyon ng tulay noon. At bawat beses, may mga batang biglang nawawala sa karatig na baryo. Bata po? Oo, at sabi nila, hindi umano nagkakataon. Tuwing may nawawala, biglang nagiging matatag ang istruktura kinabukasan. Kaya may mga bulong noon na may alay. Habang nakikinig si Liza, unti-unting lumalakas ang hampas ng hangin sa labas ng kanyang kwarto. Dumadagundong ang bubong at may mga kaluskos na parang may mga yapak ng bata sa pasilyo. Kinuha niya ang kahoy na may ukit na mata, pinisil ito ng mahigpit. Pero sa isang iglap, naramdaman niyang umiinit ito, parang sinisilaban mula sa loob. Nabitawan niya ito at gumulong sa sahig. Nang tumigil, nakaharap na sa kanya ang ukit at bukas na muli ang mata. Kasabay nito, umalingaw-ngaw sa buong silid ang kantang kanina pa niya naririnig. Tulog na, bata, tulog na. Ngunit ngayon, may kasabay ng ibang boses. Mababa, parang tinig ng matandang lalaki na kumakanta kasabay ng mga bata. Hindi sila natapos. Ikaw ang susunod. Nanginginig si Liza habang lumapit sa bintana. Sa ibaba, sa tulay, may mga ilaw na parang kandila, nakalutang sa gitna ng dagat. Isa-isa silang bumubuo ng hugis, parang krus. At sa gitna nito, isang batang babae ang nakatayo, nakatingin sa kanya, at mahinang kumakanta ng lullaby na iyon. Kinabukasan, nagpasya si Liza na iwan muna ang lodging. Ramdam niyang hindi naligtas ang manatili roon, ngunit habang naglalakad papunta sa terminal, naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa laylayan ng kanyang jacket. Paglingon niya, walang tao, pero sa semento may basang yapak ng bata. 1, 2, 3, patungo sa direksyon ng tulay. Hindi ako babalik doon, bulong niya.
Ngunit sa di maipaliwanag na dahilan, parang may humahatak sa kanya. Parang tinig na bumubulong sa hangin, malinaw at pamilyar. "Balik ka, ate, hindi pa tapos." Napatigil siya. Ang boses, iyon mismo ang tinig ng batang babae sa video kagabi. Nagdesisyon siyang bumalik, dala ang recorder. Habang papalapit sa gitna ng San Juanico Bridge, napansin niyang nagbabago ang kulay ng tubig sa ilalim. Mula sa asul, naging kulay abo at sa bandang gitna, tila kulay dugo. "Kung totoo kayo, ipakita ninyo sa akin," sabi ni Liza, nanginginig ngunit determinado. Tahimik sa loob ng ilang segundo, hanggang sa may umalingaw-ngaw na tinig ng mga bata. Sabay-sabay, parang koro. "Tingnan mo kami." Lumapit siya sa gilid ng tulay, tinutok ang kamera pababa. Sa screen, nakita niyang may mga aninong naglalaro sa ilalim ng tubig. Mga batang tumatakbo, nagtatawanan, nagbubulungan. Ngunit habang pinapanood niya, unti-unti silang lumingon pa itaas, sabay-sabay na tumitig sa kanya. Diyos ko, napasigaw si Liza at nabitawan ang kamera. Bumagsak ito, ngunit bago pa ito mahulog, nakita niyang lumitaw sa ilalim ang mukha ng batang babae, nakangiti. Pero ang mga mata ay itim na itim, parang walang laman. Biglang lumakas ang hangin. Ang tulay ay parang humihinga, may ugong na nanggagaling sa ilalim. Mula sa dagat may sumirit na bula ng tubig at kasunod nito, isang kamay ng bata ang lumitaw, kumakapit sa haligi. Isa pa at isa pa, hanggang sa parang daan-daang kamay na ang lumalabas mula sa kailaliman. Napaatras si Liza, halos matumba. Sa kanyang tainga, may mahinang bulong. Boses ng lalaki, marahil si Mang Ruben. "Hindi ka na makakaalis, Hija. Tinawag mo sila." At bago siya makatakbo, biglang umalon ang dagat, mataas, malakas, at sa gitna ng hampas ng tubig, may nakita siyang mga mukha, mga batang mabilis ang agos ng tubig ng gabing iyon. Halos hindi makakilos si Liza sa lakas ng hangin habang sinusubukang bumalik sa kalsada. Ngunit bawat hakbang niya, tila may humihila sa kanyang mga paa, malamig, basa at mahigpit. Napatingin siya sa ilalim ng tulay. Sa pagitan ng mga haligi, may mga anino ng bata, nakalutang, sabay-sabay na nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga labi ay kumikilos, tila umaawit pa rin ng parehong lulabay. "Tulog na, bata, tulog na." Nanginginig siya habang nagtatakbo pa palayo. Ngunit sa bawat paghinga niya, naririnig niya ang mga yabag ng maliliit na paa sa sementadong daan. Parang sinusundan siya. Mas dumarami. Mas mabilis. Pagdating niya sa dulo ng tulay, may isang matandang babae na nakaupo sa gilid ng kalsada. Nakatitig ito sa kanya, hawak-hawak ang isang bote ng langis. "Anak," sabi nito, "hindi mo sila dapat ginising." "Ha? Sino po?" Tumayo ang matanda, lumapit. Ang mga bata, ang mga inialay. Matagal na silang natutulog sa ilalim ng tulay, pero binuksan mo ulit ang lagusan. "Hindi ko sinasadya," ngunit bago pa siya makapagtapos, inilapat ng matanda ang kamay nito sa kanyang noo. Biglang umikot ang paligid. At sa isang iglap, wala na siya sa tulay. Nasa ilalim na siya, sa gitna ng malalim na tubig. Hindi siya nababasa, pero ramdam niya ang lamig na tumatago sa laman. Sa paligid niya, may mga batang naglalaro, tumatawa, kumakaway. Ngunit ang mga mata nila ay itim at sa halip na mga anino, mga anyo silang yari sa tubig. Lumapit sa kanya ang batang babae na nakita niya sa video. "Salamat, ate," sabi nito. "Pwede na kaming lumabas." "Lumabas?" Ngumiti ito, ngunit kasabay ng ngiti ang pag-ikot ng hangin. Mula sa itaas, tila nagdidilim ang langit at ang tubig ay nagsisimulang umakyat, parang gustong lamunin ang tulay. "Hindi nila kami tinapos," bulong ng bata. "Ngayon, kami naman." Isang nakakabinging ugong ang sumabog sa paligid at biglang hinigop ng dilim si Liza. Huling narinig niya ay ang halakhak ng mga bata, mahina ngunit puno ng galit at pangungulila. Pagdilat ni Liza, nasa isang lugar na siya na hindi niya mawari kung panaginip o realidad. Ang paligid ay tila ilalim ng dagat, madilim, malamig, ngunit nakakahinga siya. Ang liwanag ay nagmumula sa itaas, kung saan matatanaw ang mga haligi ng San Juanico Bridge malabo sa alon.
Sa paligid niya may mga bata, daan-daan. Lahat sila'y mapuputla, nakangiti at naglalaro. Ang ilan ay nagbubulungan, ang iba na may nakatayo lang, nakatingin sa kanya na parang matagal na siyang hinihintay. Lumapit ang batang babae na nakilala niya, ang may mahabang buhok at malamlam na mata. "Ate Liza," sabi nito, "ikaw na lang ang kulang." "Anong ibig mong sabihin?" Ngumiti ito. "Para makatawid kami, para matapos ang tulay." Sa kanyang likuran lumitaw si Mang Ruben. Basang-basa, walang anino. "Sabi ko na sa iyo, Hija, may hinihingi ang tulay. Hindi ito basta bakal at semento. May laman itong dugo at kaluluwa." "Hindi ako alay," sigaw ni Liza umatras. Ngunit sa bawat hakbang niya bumubuka ang sahig ng dagat. Lumilitaw ang mga kamay ng bata, abot-abot sa kanya. "Tulong, tulong, bulong ng ilan. Dalhin mo kami sa liwanag." Sabi ng iba. Sa di kalayuan, may isang malaking anino, parang haligi na humihinga, gumagalaw at may mga mata sa gilid. Doon niya napagtanto, ang tulay mismo ang buhay. Ang bawat haligi may kaluluwang nakakulong. Nanginginig siyang lumuhod. "Paano ko kayo matutulungan?" tanong niya, halos humikbi. Ngumiti ang batang babae. "Dalhin mo kami pabalik sa ibabaw. Ikwento mo kami, huwag mo kaming hayaang malimutan." Sa sandaling iyon, lumakas ang liwanag sa itaas. Ang mga bata ay nagsimulang umakyat, parang mga bula ng hangin, patungo sa liwanag. Isa-isa silang naglalaho, may ngiti sa mga labi. Ngunit habang tumatakas ang mga bata, naramdaman ni Liza ang isang malakas na paghilap pababa. Ang tubig ay nagiging mabigat at mula sa ilalim ay may boses na umuugong, malalim, galit. Walang umaalis, walang nakakaalis sa ilalim ng San Juanico. Mabilis siyang tinangay ng agos. Ang huling nakita niya ay ang batang babae, nakangiti, umiiyak, sabay bulong. "Salamat, ate." Pagdilat niya, nasa pampang na siya. Basang-basa, nanginginig at mag-isa. Ang tulay ay tahimik, tila walang nangyari. Pagmulat ni Liza, madilim na ang langit. Nakahandusay siya sa pampang ng Samar, balot ng putik at alat ng dagat. Sa di kalayuan, tanaw niya ang San Juanico Bridge. Tahimik, tila walang anumang bakas ng kababalaghan. Ngunit sa loob niya, alam niyang hindi iyon isang masamang panaginip. Dinala siya ng mga lokal na residente sa barangay hall matapos siyang matagpuan ng isang mangingisda. Habang ginagamot ng mga tauhan ng barangay, tinanong siya ng kapitan, "Miss, naroon ka ba talaga magdamag? Wala ka sa listahan ng mga bisita kahapon." Akala ng mga pulis, may nalaglag sa tulay. Hindi agad siya nakasagot. Ngunit nang makalipas ang ilang araw, nagpasya siyang bumalik. Dala ang kamera at ang layunin, ipakita ang katotohanan sa lahat. Pagdating niya sa tulay, may mga batang naglalaro sa gilid ng kalsada. Napatigil siya. Isa sa mga ito ay kamukhang-kamukha ng batang babae sa kanyang footage. Parehong mata, parehong ngiti. Lumapit siya. "Anak, ano ang pangalan mo?" tanong niya. Ngumiti ang bata. "Marites po," sagot nito. "Bakit po?" Halos tumigil ang tibok ng puso ni Liza. Iyon ang pangalan ng batang unang nawala noong panahon ng konstruksyon ng tulay, ayon sa mga tala ni Professor De La Cruz. "Nasaan ang nanay mo?" tanong ni Liza. "Doon po sa ilalim," sabay turo ng bata sa direksyon ng tubig. Hindi na siya nakasagot. Bigla na lang lumakas ang hangin at muli niyang narinig ang pamilyar na lullaby. Mahina, ngunit malinaw. "Tulog na, bata, tulog na." Paglingon niya, wala na ang batang kausap. Tanging hangin at alon na lang ang naririnig. Kinabukasan, ibinalita sa lokal na pahayagan na may kakaibang pangyayari sa tulay. Tuwing madaling araw daw, may nakikita ang mga mangingisda na mga liwanag sa ilalim ng tubig, parang mga kandilang lumulutang. At sa katahimikan ng gabi, naririnig pa rin ang tinig ng mga batang kumakanta. Sa kanyang dokumentaryo, isinulat ni Liza ang mga huling kataga. "Hindi ko napatunayan kung totoo ang mga alay sa San Juanico Bridge, pero isang bagay ang malinaw. Ang bawat istrukturang itinayo sa ibabaw ng lupa ay may kaluluwang naiwan sa ilalim. At minsan, kailangang marinig ng mga iyon ang kwento nila para sila'y tuluyang matahimik." Habang pinapanood niya ang huling bahagi ng kanyang video, sa refleksyon ng screen, may isang batang babae na nakangiti sa kanyang likuran at sabay na wala nang pumikit siya. Tahimik. Ngunit sa di kalayuan, sa ilalim ng tulay, muling maririnig ang awitin. "Tulog na, bata,
tulog na. Salamat sa panonood ng kwento ng San Juanico Bridge, isang alamat na batay sa mga totoong salaysay ng mga taga Samar at Leyte. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito ng hiwaga, misteryo at katatakutan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod pang true horror stories dito sa Ghost